Hello, hello mga Gemini Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus reading for August Wheel of Your Fortune. Pag-uusapan natin today ang tungkol sa iba't ibang aspeto ng buhay mo. Pamilya, wealth, well-being, love life, career, friendships, different aspects. So upo ka dyan, pag-usapan natin yan. But first, ihanda mo na mga Gemini ay yung isang tanong ha. Kung meron kang mabilisang one big question, hawakan nyo po yan. Tapos sa dulo, babasahin natin yan using these cards. So abangan nyo po yan. Okay? Let's begin. Inhale and exhale your cards for your fortune. This is yourself. Ikaw ito. In the area of your wealth, wow. In the area of your family, in the area of what you will receive, in the area of your well-being, in the area of your love life, in the area of your career, in the area of your friendships, and your near future. Diba iba't ibang aspeto? So later, hihimayin natin yan. But first, thank you ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong po yan. Thank you. So, at the background of your reading, meron kang the King of Wands. Sabi dito, Gemini, ng yung spirit guides, this is the time for you na to pa rin yung plano. May plano ka na parang, uy, bala kong gawin yun. Uy, bala ko simulan yan. Uy, bala kong itawid yun. Noon, nag-aalangan ka pa na parang, kaya ko ba? Sure na ba? Carry na ba? Pero ngayon, this is the time for you na simulan na yung proseso nang sa ganon magkaroon ng malinaw na direksyon kung ano man yan. Pinapayuhan ka na magkaroon ka ng fighting spirit, laban, yung alab sa puso, dapat mas matapang ka ngayon dahil kaya mo na. You are the CEO of your life. Ibig sabihin, kapag nakatutok talaga doon ang atensyon mo, ang puso mo, ang isip mo, you can make it. Okay? Congratulations. Especially here in your core energy, this is yourself. Ikaw ito. Sinasabihan ka ng iyong spirit guides na imbes na mag-dwell sa mga maling tao, sa mga maling bagay, sa mga toxic sa paligid, mag-focus ka sa sarili mong tagumpay. Huwag mo nang abalahin pa ang sarili mo sa mga maliliit na asungot sa paligid na nagnanakaw ng iyong oras, ng iyong energy, ng iyong panahon, di ba? So tutok tayo sa magpapa-unlad sa atin. Okay, importante yan. Kung meron mang mga gusot, away sa paligid, hayaan mo sila. Hindi ito yung time para makipagrambulan or palakihin yung mga gusot or away sa paligid. Let it rest. Let it go. Importante ikaw gumagapang ka or lumalakad ka patungo sa mga gusto mong mabuo. Hayaan mo silang magalit, hayaan mo silang magtampo, hayaan mo silang pag-usapan ka, no? Ang importante ikaw. Ginagawa mo yung alam mong para sa'yo at magpapaunlad sa'yo. Okay? Importante yan sa'yo this time. Ano naman kung magalit sila? Hayaan mo sila. Basta ako, magpapayaman ako. Basta ako, gagawin ko yung kailangan ko ngayon. Parang ganon. Okay? So mga Gemini, ano po yung mga pangarap mo sa iyong sarili? Comment down below. Para sa sarili ha, what do you want to have for yourself? Comment nyo po, it will come true. Yun, lumabas dalawa. The 7 of Cups and the 8 of Cups. Yes, hindi mo kailangan manatili sa isang lugar o sa isang sitwasyon na alam mo naman na hindi worth it. Parang let it go. Ang dami ko pang dapat unahin Ang dami ko pang dapat buhisiin at tignan. Bakit ako mananatili sa isang lugar na alam kong hindi naman ako welcomed or hindi ako na-appreciate or hindi ako swak. No? Basta ako, gagalaw ako para sa future ko. At hindi ako mangingimi na gawin yun kahit pa anong sabihin nila. Parang ganyan. At the bottom, the King of Wands, talagang pinapayuhan ka, magpakatapang, aksyon, kilos, laban, you can do it. Okay? In the area of your wealth, kayamanan, naku, napakaganda nito. Chariot card. Isa din to sa mga favorite kong cards dahil si Chariot ang garantisadong sagot na sinasabi niya na, huy, may patutunguhan, may mangyayari, merong aandar. Kapag lumalabas to, malaki ang tsansa ng success.
Because this is all about charging forward to what you want. Kaya kung meron ka mang sisimulan ngayon na negosyo o pagkakakitaan or meron kang hinihintay na umandar pagdating sa pera mo, aandar na. At talagang gogora ka na doon para makuha yung kaching-kaching. So kung ano man tong pampera mong ginagawa, it will happen. It will be yours. So panahon to para mag-rejoice. Kung ikaw ay may hinihintay na loan, retirement money, pension, or inaasahang pera, darating siya. At kung ano man yung plano mo sa perang yan, makakalarga ka. Meron kang puhunan or magagamit para itulay yung gusto mo. Congrats, congrats, congrats. Yung plano, gogora dahil meron kang mapanghahawakan, pangtustos sa bagay na yon. Okay? Clarify natin. Siya nga pala mga Gemini, ano ba yung mga bagay na gusto mong ipanalo? I-comment mo nga sa baba. Nang sa ganun, mamanifest yan kay universe. Kapag sinusulat kasi, nakakatotoo. So write it down, it will happen for you. Chariot, the Hermit card. Si Hermit dito, pinapayuhan ka na huwag kang maging mahiyain. Kapag alam mo na kaya ko tong itulay, pag alam mo na kaya ko tong simulan, kaya ko tong gawin, ipaglaban mo. Okay? Walang puwang ngayon sa mundo natin. Ako, in this economy, no? Sa ating ekonomiya ngayon, wala kang mararating kung mahiyain ka or takot kang kumilos, di ba? Or takot kang mag-try. So ikaw, alam ko naman na marami kang pangarap, marami kang gustong itulay, labanan yung hiya, labanan yung takot, kayang-kaya mo yan. Kahit pa sino makaharap mo doon, kahit pa sinong makausap mo doon, kaya mo yan. Okay? At the bottom, the Six of Cups. Kung gusto mo talagang makalaya sa mga, alam mo yun, makaluma mong problema or paulit-ulit na lang na money problems, panahon na para mag-level up or iangat, no, yung sarili pagdating sa mga kinakalugmukan mo. Ang maganda dito, makakalarga ka naman eh. Ang kailangan lang talaga, nasa gitna mo, yung iyong sarili. Kailangan sure ka, sigurado ka, gets mo na, para mailaban mo siya. Okay? Kailangan ikaw sigurado. Importante yon. In the area of your family, meron kang the Eight of Swords. Sabi dito, sa aspeto ng pamilya, feeling mo tinatali ka or feeling mo pinagbabawalan ka to do something. Merong mga pampamilyang problema na parang hindi ka makagalaw, everybody is watching you, everybody's dominating on you, na parang wala ba akong sariling boses, wala ba akong sariling isip, at wala ba akong sariling laya to do what I want? Pinapayuhan ka dito na kung ano man yung problemang pampamilya, kayang solusyonan. Kailangan lang you have the motivation at dedication na ipaunawa sa kanila kung ano tong problema mo. Hindi pwedeng sinasarili lang at iniisip mo na lilipas din to. Minsan kailangan ng communication with the family. Okay? Pag-usapan, pag-usapan, pag-usapan. Para nang sa ganon ay mahanap mo yung tamang solusyon. Kumbaga minsan kasi pag sinosolo lang natin, nakukulong tayo doon sa problema at lalong lumalabo yung solusyon. Pero kapag shinare mo na yan sa family, you will find other ways at mabibigla ka na lang na, meron pa palang solusyon. Ay, kaya ko pa pala yun. Ay, okay pala yun. No? So, be open. Be open. The Eight of Swords, the Knight of Pentacles. Yan. Feeling mo walang umaandar para sa pamilya. Halimbawa, yung negosyo na pinuput up ninyo, parang ang hirap-hirap itayo, walang nangyayari, o yung mga pagkakakitaan para sa pamilya, parang stuck kayo. Pinapayuhan dito na magplanong mabuti and huwag magmamadali. Kung meron kayo mga plano sa bahay, sa family members, sabi dito, slow down. Slow down para makita mong mabuti kung ano yung tamang proseso at kung ano yung tamang gagawin, dahil masyado kayong aligaga or parang nagmamadali sa isang bagay. You want things to happen now, 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 now. Kakamadali, lalo kayo na-stuck, lalo kayo natatenga. Kaya pinapayuhan kayo dito na one step at a time pagdating sa mga balak nyong gawin. Hindi pwedeng pataasan ng pride or may nagmamadali or meron naiirita.
Yung isa hindi cooperative. Kaya parang feeling mo, ano ba to? Bakit hindi namin matapos-tapos? Bakit di namin masolve-solve? Pero kung lahat ay join forces, magagawa. Kaya huwag mamadaliin. Ihanda mo yung bawat membro ng pamilya para makatulong. At the bottom, the Ten of Swords. Gusto nyo nang makaahon. Now I understand kung bakit mo minamadali yung proseso at bakit gustong gusto nyo nang makaahon. It's because nalugmok kayo or medyo nag-i-struggle kayo ngayon. Kaya sabi ng yung spirit guides, take it easy. One step at a time, tulungan, makakabawi din. Huwag ka mag-alala, ito ay Ten of Swords, ibig sabihin, dulo na yan. Kung ano man yung paghihirap or struggle sa pamilya ngayon, this is the end. After this, makakalarga na rin kayo, kaya tulungan ng sarili, tulungan ng bawat isa. Okay? In the area of your what you will receive, ano po yung darating sa inyo, you have the Lovers card. Ikaw to, Gemini. Lovers is all about Gemini. Sinasabi dito, napaka-powerful mo this month. Okay? Kung ano yung mga bagay na kaya mong isipin, kaya mong gawin. Kung ano yung mga bagay na gusto mong ipanalo, kaya mong ipanalo. Okay? So maniwala ka sa bagay na yon. At lagi mong paniwalaan na kaya ko, powerful ako ngayon. Okay? Here with the Lovers card, ang papasok sa buhay mo para sa mga single, new love life. You will find your match. You will find that person na medyo magkaiba kayo, pero swak, pero okay. For others naman na may love life na, may partner na, sabi dito marami kayong masasolve pagdating sa inyong ugnayan. Parang ikaw yung torch bearer ngayon. Ikaw yung may hawak ng solo at ikaw ang lalaban para sa inyong dalawa. Kumbaga ikaw yung head of the relationship at gagawin mo yung makakaya mo para maging mas matibay, tumatag yung inyong relasyon. Okay? For others na hindi naman love life, this month, meron kang pipiliin na balak mong panindigan. Example, this month na-realize mo, ay, gusto ko nang simulan yung pangarap ko magtayo ng barbecuehan sa harap ng simbahan. Ay, para ang weird naman ng barbecuehan sa harap ng simbahan. No? Pero, meron ba ganun? Baka mausok kay Father. Okay. O kaya, na-realize mo, balak ko nang mag-content creation ngayon sa YouTube. So, pag sinimulan mo yan, papanindigan mo. So, meron kang mamahalin this time na alam mong kapaki-pakinabang at maaari mong mahalin for a very, very long time. So, congratulations. Very, very passionate ka ngayong buwan na ito. Okay? Lover's card, meron kang the Page of Pentacles. Yes, meron ka talagang mamahalin na bago. Para sa lahat ito. Pero dun sa mga may karelasyon na, ipa-prioritize mo yung relasyon ninyo. Mag-date kayo, lalabas kayo, or babakasyon, or uunahin mo yung kanyang needs. Sa mga single naman dyan, bubuksan mo na yung puso mo para sa bagong tao. Aralin mo yung kanyang ugali kung talagang swak kayo. No? For others, sabi ko nga, meron kang ipa-prioritize na bagong mamahalin, na talagang sabi mo, akin to, iingatan ko to, baka ikaunlad ko ito. Okay? At the bottom, the Four of Pentacles. Yes, bubuksan mo ang sarili mo para sa pagkakataong ito. Kung trabaho man yan, stay committed. Kung love life man yan, kung may partner ka na, do your best para lalong tumatag ang relasyon. Sa mga single naman dyan, naku, buksan ang sarili para sa bagong potential. Good luck. Maalab itong usaping puso mo and usaping paninindigan mo this time. Okay, ang saya-saya ko for you. Talagang maganap. Happy time for you. In the area of your well-being, kalusugan, sabi dito, bangon-bangon, ha? Hindi pwedeng nakalugmok ka lang dyan at wala kang ginagawa or helpless ka pagdating sa iyong sitwasyon. Sa mga may mental health problems po dyan, nakakaranas ng depression, anxiety, panic attacks, importante po na sumangguni kayo sa mga eksperto, sa mga doktor, para po mabigyan kayo ng tamang gamot or tamang suggestion kung paano nyo po mapanghahawakan yung depression or anxiety ninyo. No? May gamot po dyan, may solusyon po dyan. Lumapit po kayo sa mga espesyalista. Okay? For others naman na medyo pinanghihinaan ng loob sa mga bagay-bagay, makakabawi ka pa. Here with the King of Wands, ibig sabihin meron kang gagawin na kayang-kaya mong ipanalo.
Kaya bangon, bangon. May pag-asa pa. Huwag kang malugmok. Huwag kang mawalan ng gana sa buhay. Kayang-kaya pa tong makabawi. Okay? For others naman po dyan, pinapayuhan ka dito na, I don't know why, pero marami ka daw dapat time sa araw. I mean, uh, pag mga 6 a.m., 7 a.m., go out and have that sunshine sa yung balat. Makakatulong daw yan for you para mas may vitamin D and mas may protection ka from sickness. Nakita ko dito na parang mas maging active ka, no? Exercise kung kaya lang. Pero kung hindi kaya ng katawan, yung mga simple task lang na parang maging active ka naman. Konting sayaw, no? Parang ganon. Para lang may galaw-galaw yung buto-buto. Okay? The Ten of Swords, meron kang, oops, the Two of Cups. Okay? Sabi dito, i-align mo ang sarili mo sa higher self. Like I've said kanina, kung ikaw po ay may nakakaranas ng depression or mental health problems, talk to the specialist. Kailangan makahanap ka ng talagang taong makakaunawa sa iyong sitwasyon para matulungan ka niya sa iyong pagbangon. For others, malaking tulong daw yung pag-open up. Open up ka sa best friend na alam mong hindi ka i-judge. Kailangan ng pipiliin mong tao yung talagang pinagkakatiwalaan ha. Hindi yung kung sino-sino lang sa paligid. Okay? O kaya talk to your parents, talk to your kids. Para lang meron kang hingahan ng mga problema. At meron ka ring kasagutan, kabatuhan nung solusyon. At maaring yung pag-uusap na ito makatulong sa iyo para makabangon ka. Kayang-kaya mo yan. Okay? At the bottom, the Ten of Wands. Yes. 10, 10. Ang cards mo dito, 10, 10 ay completion, closure, new cycle, new life, no? Kaya importante na ina-unload or binababa or pinapakawalan lahat ng bigat sa puso, okay? Lahat ng mga alalahanin, kailangan mo talaga ng kausap ngayon para makagaan sa puso, okay? Kayang-kaya yan. Merong makakatulong sa'yo this time. Do not lose hope, may pag-asa pa. In the area of your love, meron kang the Tower card. Things are changing pagdating sa love life mo. Hindi ito masama in general ha. Kung makikita mo yung image ng tower, para nakakatakot. Pero in your reading, I feel na hindi ito nakakatakot. Kaya wag kang mag-alala dyan. May magandang pagbabago sa love life na kailangang pagdaanan. Kung single, baka may dumating na parang, uy, babaguhin niya ang aking singlehood. Kung ikaw man po ay may karelasyon, para bagang may dapat magbago, may dapat pag-usapan, may dapat timplahin para tumatag yung relasyon. Sa mga hindi naman love life ang hinahanap pero pakiramdam ko talaga dito may pagbabago at hindi mo to may iwasan. Whether may kumakatok-katok, may magpaparamdam sa social media, or meron ka may meet na afam, something will change na kailangan mong i-entertain because ramdam ko dito nakatadhana. Okay, nakatadhana yung pagbabago na yan na kailangan mong asikasuhin at hindi mo dapat i-ignore. Okay? The Tower card, meron kang the Empress card. For others na mga may karelasyon na naghahangad na magka-baby, there will be a pregnancy soon. Kaya kung handa na kayong magkarelasyon na magkaanak, that is the time. Pero kung kayo magkarelasyon ay hindi pa ready for pregnancy, kailangan mag-ingat. Okay? Kung kayo ay parang hindi ka pa ready, wala pa kayong ipon, or hindi pa kayo kasal, gusto mo kasal na muna, mag-ingat sa biglaang pregnancy, okay? Nakita ko dito na protect yourself, be responsible, at mag-ingat kayo. Hindi pwedeng puro love lang kung talagang hindi pa handa. Okay? But for others, Gemini dyan, nakita ko dito na kung hinihiling mo yung pagbabago pagdating sa love life, it will happen. Okay? At the bottom, the Page of Swords. Kailangan daw ay matalino ka this time. Marami kang impormasyon sa utak mo pagdating sa, halimbawa, kung single ka at meron ka mamimit, kailangan aralin mo muna siya. Kung sino siya, pagkataon niya, saan siya galing, ano yung history niya, no? Para alam mo yung pinapasok mo. Sa mga may karelasyon naman, na talagang ayaw majontis muna at gusto mag-ingat, ay kailangan mag-aral mabuti para sa inyong relasyon na matiyak na hindi mangyari yung ayaw mo. Sa mga naghahangad naman na mabuntis sa isang relasyon, maraming daw paraan at yun ang kailangan mong buting tingin. Kapag marami ka ng impormasyon, that will change your fear
regarding what you're creating sa inyong relasyon. Okay? Importante yung mga bagay na yan, isa-isip mo. In the area of your career, meron kang the Four of Swords. Sabi dito ng yung spirit guides, Gemini, pinapayuhan ka na magpahinga paminsan-minsan ha. Kung ikaw ay overly dedicated, yan. Ayoko naman sabihin na ikaw ay subsob dahil karaniwan minsan wala kang choice eh. Kailangan talagang tumutok, 'di ba? Dahil matrabaho, maraming nakaatang na task, talagang marami kang dapat gawin. At minsan nga, yung 24 hours ay kulang pa para asikasuhin yung trabaho, 'di ba? Normal 'yan, I understand. Pero sabi dito, kapag may oras ka para magpahinga, magpahinga. Yung day off, kunin mo yan. Ipahinga mo yan. Yung weekends, kung wala kang pasok sa weekends, give it to yourself. Magpahinga, mag-recharge, para kada araw, meron ka pang energy para makapagtrabaho at maging productive. Diba? Kaya panahon to for you to prioritize din yung pahinga, tulog, pagdating sa trabaho. No? Tayo pa man din ay alipin lahat tayo sa pera, diba? Pero minsan, kailangan i-prioritize ang katawan. Okay? Four of Swords, the Three of Pentacles. Meron ka naman daw mga taong dapat asahan. No? Hindi pwedeng laging ikaw, kaya magpahinga ka din. Kung ito ay negosyo na pampamilya, i-gather mo yung family members mo para makapag-day off ka naman for a while. Meron kang mga katuwang, kaya huwag kang mahiyang umasa sa kanila para ikaw naman ay hindi na ma-stress ng ganyan. Okay? At the bottom, the Queen of Wands. Enjoy your life. Be sociable. Do what you want. Kung saan ka passionate, importante yon. Nang sa ganon, kung ano man tong mga pagkaburyong mo sa trabaho, hindi ka maupos dyan. Meron ka pang outside life. Out of this job. Okay? Hindi mo buhay ang trabaho lang. Diba? Meron ka ding buhay sa labas niyan. Kaya, learn to enjoy. Have fun. Be joke. Labas-labas, ganyan. Karapatan mo naman yan. Okay? In the area of your friendships, you have the Three of Wands. Ramdam ko dito na meron kang malayong friend na parang matagal na kayong walang connection or matagal na kayong walang bonding time and you are longing for that friend. No? So, this time around, communicate. Makipag-usap ka, mag-set kayo ng meeting, halimbawa, huy friend, ngayong end of August, tara, punta tayo sa SM, ganyan. O kaya, uy, tara, kain naman tayo. O kaya, dalawin mo ko dito, ganyan. So, kung malayo ka man talaga sa kanya at hindi ka pwedeng bumiyahe, tawag, online, no? Because kitang-kita ko dito na malungkot ka dahil malayo sila at namimiss mo yung dati yung bonding. Pero syempre, marami kang inuuna sa buhay, marami kang pangangailangan, marami kang responsibilidad, wala kayong time to each other. So now, gamitin ang teknolohiya para makipag-communicate. Bonding time kayo kahit mag-usap kayo sa FaceTime ng sa Messenger ng hanggang alauna ng madaling araw. Kung talagang nais mo 'yon, why not, 'di ba? Three of Wands, the Six of Wands. Yes. Sabi dito, alam niya na masaya ka sa company nila. Masaya ka na kapag Nine of Cups. Time na to for you, Gemini, to make a wish. Mag-wish ka na para sa iyo yan. No? Sabi dito, talagang masaya ka kapag nasa company ka nila. And namimiss mo yung mga bagay na yun. You want to be fulfilled, you want to be happy again. Minsan kahit wala namang problema, gusto mo lang makabanding time. Pero sabi ko nga, marami ka mga dapat ipanalo, kaya yung friendships, yung mga bonding time, nag-backseat, no? Hindi mo na naasikaso. Kaya makipag-communicate ka to feel that love again, to feel that enjoyment again. Okay? Ang future mo ito, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have gavel, involvement with the law. Kung meron ka daw po kayong mga legal na bagay, ito yung right time for you na magkakaroon ka ng magandang fortune doon. You also have forest, muddled, uncleared thinking. Meron ka talaga mga kalabuan or mga pag-stuck na hindi mo alam kung paano mo itutuloy, kung paano mo itutulay. Panahon talaga to para magnilay-nilay, mag-isip-isip para makita mo yung tamang andar. You also have stork, news of a birth or a new business opportunity. Meron talaga majo-jaunties or merong ipapanganak na bagong creative na bagay na magpapabago sa buhay mo. Isang opportunity. So congrats.
You also have happiness. Wow, a very, very happy, happy time para sa inyo ay darating this time. Okay? Ang future ni Gemini for kanyang Wheel of Fortune, the Nine of Swords. 9-9, pinapayuhan ka to release, pakawalan. Pakawalan ang dapat pakawalan para makaabante, para hindi ka ma-stress ng ganyan. Sabi ko nga, marami ka mga dapat solusyonan sa mga iniisip mo. Narinig ko yung word na palayain ng sarili. Marami kang bagay na dapat mong bitawan ngayon kung talagang nais mong pamasok ang swerte sa'yo. Ramdam ko dito na you are nag-overanalyze ka. Kahit wala pa man yung problema, nandun ka na agad, no? Iniisip mo agad na magkakaproblema kahit wala pa naman. So, kailangan baguhin mo yan. Kailangan optimistic ka, hopeful ka, palaban ka, para makuha mo yung gusto mo. Walang mapapala sa kakaisip. Tinotorture mo lang isip mo sa mga pangit na bagay. Nine of Swords, the Seven of Swords. Panahon na to strategize. Strategize to win your plan. Strategize to make a move, concrete move, na talagang practical, realistic, para may mangyari na at hindi ka na malunod sa mga iniisip na yan. Wheel of Fortune. Napakaganda. Lumabas para sa'yo. Maswerte ka ngayon. The wheels are turning in your favor, kaya wag mo nang doblehan ng pangamba at takot. Meron ka magagawa para magbago ang buhay mo. Napakaganda para sa'yo. Congratulations. Let's go, Gemini. Sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na ngayon. Think of that one question. Inhale and exhale your cards for the week. Meron kang, your cards for your question. Meron kang the Three of Cups, the Seven of Cups, and the Six of Swords. At the bottom, meron po kayong the Four of Wands. Kung yung question mo ay about sa isang goal or sa isang milestone na gusto mong matumbok, you're gonna celebrate soon because darating siya. Pero, baka ma-distract ka ha. Importante na kapag yan talaga ang gusto mo, dyan ka lang tututok. Wala kang ibang distraction or temptation sa paligid na maaring magpaligaw sa'yo. Kaya importante dito, after you celebrate, dahil yes, nakuha ko na yes, mangyayari na, tutukan yan. Para tunay ka makaabante, hindi ka maligaw, hindi ka maantala, hindi ka mabuwal or mabalansya doon sa babagansya doon sa bagay na yon. Okay? Kaya tutok, eyes on the prize, eyes on the target. But first, celebrate now. What you want, what you need, kung in-expect mo, it will come to you. Congrats! If you're waiting for a yes or no, the answer is yes. Super, super yes. Darating. Kaya panghawakan kapag nandyan na. Congrats po. So Gemini, yan po yung isang tanong, isang sagot ninyo. Ganon din po ang inyong Wheel of Fortune reading. So mainyo ang swerte this time. Thank you po for watching. Sa po kayo nakaresonate, comment po kayo sa babasahin ko po yan. Thank you mga mahal kong Gemini for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.